Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Welcome to DJ Sean Stories. Turn on your notification bell, like and subscribe para sa crime stories araw-araw. Ang babae sa CCTV na iyan ay si Aya. Makikita si Aya na sumama sa isang lalaki sa loob ng elevator. Subalit yan na pala ang huling pagkakataon na makikita si Ayang buhay. At ang kanyang labi nga ay natagpuan sa iba't ibang mga lugar. Ang kaso ni Aya ay gumulat sa kanyang bansa na Kazakhstan at maging sa buong mundo. Pero ano nga ba ang nangyari kay Aya? May kaugnayan ba ang lalaki sa CCTV sa kanyang sinapit? Ang biktima nga ay kinilalang si Aya o Yazan Edivola, isang 19 years old na dalaga mula sa bansang Kazakhstan. Bata pa lamang si Aya ay hilig na niya ang mga damit at fashion. At nakakagawa nga siya ng mga damit para sa kanyang mga laruan. Kaya nga nang nagkolehiyo ang dalaga, pinili ni Aya na kumuha ng kursong fashion design. At nang nagsimulang mag-aral si Aya, tumira siya sa isang dorm na malayo sa kanyang pamilya. Habang nag-aaral, nagtatrabaho din si Aya sa isang tahian at isang salon bilang manicurista. Bukod sa pag-aaral, may sarili ding online clothing shop si Aya, kung saan ang mga damit niya ay siya mismo ang tumatahi. Sa kanyang social media account, makikita nga ang galing ni Aya sa pagdodrawing. Masaya si Aya sa kanyang trabaho dahil marami siyang nakikilalang tao at nagkakaroon pa siya ng pera. At kahit na mahirap, napagsasabay ni Aya ang kanyang pag-aaral dahil sa kanyang kasipagan. At para nga mas lumawak pa ang koneksyon ni Aya at lumago ang kanyang business, nag-aaral si Aya ng Turkish language nang sa gayon ay makapagtinda siya sa bansang Turkey. Saksi ang mga kaibigan at teacher ni Aya sa kanyang dedikasyon sa kanyang pag-aaral at pagtatrabaho. Isa ring TikToker si Aya at sa kanyang TikTok account, mayroon siyang 203,000 followers. Sa mga video ni Aya sa social media, ipinapakita niya ang kanyang passion sa pananahi ng iba't ibang klase ng mga damit. Minsan naman ay kasama pa ni Aya ang kanyang boyfriend na si Luke. Mataas ang pangarap ni Aya para sa kanyang sarili at sa kanilang pamilya. Gusto ni Aya na balang araw ay maging isang sikat siyang fashion designer. March 18, 2021, nag-post pa nga ng isang video si Aya sa kanyang TikTok account. Makikita nga sa video ang nakakahawang ngiti ni Aya. Subalit sino ang mag-aakala na ito na pala ang huling beses na makikita si Aya na masaya. March 19, 2021 ng gabi, natapos nga si Aya sa kanyang trabaho sa salon. Pero bago umuwi ng kanyang dorm, nagdesisyon siyang makipagkita sa isang lalaki. Nagkita si Aya at ang lalaki dahil kailangan kunin ni Aya ang sukat ng lalaki para sa isang damit. Umorder kasi ito ng isang damit kay Aya. At makalipas nga ang ilang oras, napansin ng boyfriend ni Aya na si Luke na hindi pa umuwi ang kanyang girlfriend sa kanyang dorm. At nang gabi na iyon, nag-usap pa sila ni Aya na magkikita sila pagka-uwi ng babae. Maging ang dormmates ni Aya ay nagtaka na bakit dis oras na ng gabi ay hindi pa nakaka-uwi ang babae. Hindi daw kasi ginagabi si Aya kahit kailan. Ilang beses tinawagan ni Luke si Aya. Ngunit hindi sinasagot ni Aya ang kanyang telepono. Kaya naman nagpunta na si Luke at ang landlord ni Aya sa police station para i-report ang pagkawala ng dalaga. Laking gulat nila na hindi inaksyonan ng mga pulis ang kanilang sumbong. Bagkos ay sinabi na lang ng mga pulis na, antayin nyo na lamang siyang umuwi. Uuwi din yan pagkatapos magsaya. Nang mga oras din na iyon, ipinaalam na ni Luke ang pagkawala ni Aya sa kanyang pamilya. Labis naman ang pag-aalala ng pamilya ni Aya sa kanilang nabalitaan. Sinubukan ng ate ni Aya na hanapin ang babae pero siya ay bigo. Dahil dito, nagdesisyon na ang pamilya ni Aya na mag-report na din sa mga pulis. Pero tulad ni na Luke, walang napala ang pamilya ni Aya sa mga pulis. Sinabi sa kanila ng mga pulis na prioridad nila ang kaayusan dahil sa kabi-kabilang protesta na nangyayari sa kanilang lugar. Labis ngang nadismaya ang pamilya ni Aya na walang ginawang aksyon ang mga pulis sa kanilang reklamo. Inis na inis sila dahil tila hindi prioridad ng mga pulis na hanapin ang mga nawawalang tao. Wala namang nagawa ang pamilya ni Aya kundi hingi na lamang ang tulong ng kanilang mga kaibigan at kakilala para hanapin ang babae. Lumapit din ang pamilya ni Aya sa mga volunteer group na sanay sa paghahanap ng mga tao.
Ang mga kaibigan nga ni Aya ay gumawa na ng isang search party para siya ay hanapin. Nagpaskil sila ng mga flyers na may larawan ni Aya sa iba't ibang mga lugar. At pinagtanong-tanong nga din nila si Aya sa iba't ibang mga tao. Hindi naman tumigil ang ate ni Aya sa pangungulit sa mga pulis na hanapin na ang kanyang kapatid. At di nga kalaunan ay nakinig na ang mga pulis sa ate ni Aya. Bumuo ang mga pulis ng isang special investigation team para hanapin ang babae. Sa kabilang banda, isa sa mga volunteers ang nakausap ang isang taxi driver. Ayon sa taxi driver na ito, March 19 ng gabi nang naging pasahero niya si Aya at ang isang lalaki. Inihatid daw ng driver ng taxi ang dalawang pasahero niya sa isang high-rise apartment complex. Agad namang nagtungo ang mga pulis sa nasabing apartment na ito at sinuri ang lahat ng kuha ng mga CCTV. Hindi nagtagal, natagpuan nga ng mga pulis ang kuha ng CCTV at nahagip si Aya at ang lalaki na kanyang kasama. Sa video, makikita sina Aya at ang lalaki sa tapat ng isang elevator. Maya-maya pa, pumasok na si Aya sa elevator at sumunod naman ang lalaki. Kung pagmamasdan ang CCTV, mapapansin na tila hindi naman pinilit si Aya at kusang loob siyang sumakay sa elevator. Pero mapapansin din na tila minamadali ng lalaki si Aya na pumasok agad sa elevator. Nang oras din na iyon, tukoy na nga ng mga pulis ang lalaki sa video. At ang lalaki nga na ito ay si Rachman Berdy Torebekov o tawagin nating Jerome, 28 years old na isang pharmacist. Si Jerome ay residente ng apartment complex kung saan nga nakita si Aya sa CCTV. Ayon nga sa mga reports, mula sa magandang pamilya si Jerome. Lahat ng miyembro ng kanyang pamilya ay may medical education. Habang nag-aaral ng taong 2012 si Jerome, tinanggal siya sa kanyang university dahil hindi siya pumasa sa ibang subjects. Ayon naman sa nakakakilala sa lalaki, ito ay tahimik, matalino at magalang. Wala ni isang beses na may nagrereklamo sa ugali ni Jerome. At bandang 10:00 nga ng gabi nang nagpunta ang mga pulis sa unit ng lalaki para siya ay kausapin. Nang dumating sila sa unit nito, nagtaka sila kung bakit ayaw silang pagbuksan ng pinto ng lalaki. Pero alam ng mga pulis na nasa loob lamang ng kanyang unit si Jerome. At dahil nga hindi sila pinagbubuksan ng pinto ni Jerome, nagdesisyon na ang mga pulis na puwersahan na nilang buksan ang unit nito. Pagpasok ng mga pulis sa unit ni Jerome, laking gulat nila sa kahindik-hindik na senaryo na kanilang naabutan. Ang buong apartment ni Jerome ay halos madaming dugo. Bukod doon, nakita din nila ang ilang parte ng labi ng tao sa loob ng kanyang apartment. At maya-maya pa, natagpuan na nga ng mga pulis si Jerome na nagtatago. Nang nakita ng mga pulis si Jerome, nabigla sila sa ginawa ng lalaki. Sa harapan ng mga pulis, tinangka ni Jerome na tapusin ang sarili niyang buhay. Mabuti na lang ay mabilis na rumisponde ang mga paramedics na kasama ng mga pulis noon. Agad na itinakbo si Jerome sa ospital para siya ay mailigtas. Samantala, binalikan naman ng mga pulis ang apartment ni Jerome. Dito nga natagpuan nila ang pira-pirasong bahagi ng katawan ng isang tao. Sa kusina, halos napatras ang mga pulis sa kanilang nakita. Nakita kasi nila ang isang kalderong kumukulong. Pero imbis na pagkain ang makita, nakita nila ang ilang bahagi ng laman ng isang tao. Tingin nga ng mga pulis, ilang oras nang kumukulo ang kaldero. Agad nga naisip ng mga pulis na ang nakita nilang labi ay ang nawawalang si Aya. Mabilis namang kumalat sa buong Kazakhstan ang malagim na krimen. Marami ang natakot para sa kanilang kaligtasan nang napabalita ang nangyari. March 22, 2021 naman nang natagpuan sa iba't ibang parte ng syudad ang mga labi ni Aya. Agad na nirecover ng mga pulis ang iba pang labi para makakuha sila ng DNA sample sa mga ito. At nang sa gayon nga ay makilala na ang biktima. At matapos nga ang DNA testing, nakumpirma na ang labi ay walang iba kundi si Aya. Nang narinig ng pamilya ni Aya ang masamang balita, gumuho ang kanilang mundo. Labis na pighati ang kanilang naramdaman nang malaman ang kahindik-hindik na sinapit ni Aya. Makalipas naman ang ilang araw ay gumaling na si Jerome mula sa kanyang mga sugat. At para nga malaman ang buong pangyayari, kinausap siya ng mga pulis. Ayon nga kay Jerome, matapos sumakay sa elevator, nagpunta siya at si Aya sa kanyang apartment.
At habang nasa loob ay nag-away daw silang dalawa. Gusto daw kasi niya na may mangyari sa kanila ni Aya subalit hindi pumayag ang babae. At dahil nga sa kanyang galit, pinatay niya si Aya. Hindi naman niya nabanggit pa kung paano niya pinatay ang biktima. At sa kanyang takot nga na mahuli, nagdesisyon si Jerome na hatiin ang labi ni Aya. At iniwan nga niya ang mga labi sa iba't ibang parte ng syudad. Nang sa gayon nga ay mahirapan umano ang mga pulis na maiugnay siya sa krimen. Hindi naman na inamin ni Jerome na pinagsamantalahan niya si Aya bago niya ito patayin. Sinabi din ni Jerome na wala silang relasyon ni Aya at nang araw nga na iyon ang unang beses na sila ay nagkita. Kinasuhan si Jerome ng murder at siya ay ikinulong habang gumugulong ang investigasyon. Hindi naman naniniwala ang pamilya ni Aya sa sinabi ni Jerome. Wala kasi itong nabanggit na mabigat na dahilan para gawin niya ang lahat kay Aya. Naniniwala ang pamilya ni Aya na minanipula ni Jerome ang dalaga para sumama ito sa kanyang apartment. At marahil umano ay nakita ni Jerome ang TikTok account ni Aya at nagpanggap itong customer. At dahil si Aya ay masigasig sa pagkuha ng mga customer, agad itong naniwala kay Jerome. Naniniwala din ang pamilya ni Aya na pinagsamantalahan siya bago siya patayin ni Jerome. Hustisya nga ang sigaw ng pamilya ni Aya para sa kanyang sinapit. Gusto nila na ang pinakamabigat na parusa ang ibigay kay Jerome at financial compensation para sa emotional trauma na kanilang pinagdaanan. Sinabi pa ng pamilya ni Aya na sinisisi din nila ang mga pulis. Naging mabagal daw kasi ang aksyon ng mga ito kahit na nagmamakaawa na sila na hanapin si Aya. Umani din na maraming batikos ang mga pulis noon sa publiko dahil sa kanilang kapabayaan sa kaso ni Aya. Ang ilan pa nga ay nagprotesta para suporta sa pamilya ni Aya na makuha nila ang hustisya. Sa investigasyon sa cellphone ni Aya, napag-alaman na sa isang dating site nagkakilala si Aya at Jerome. Sa account naman ni Jerome, mukhang wala na itong ibang nabiktima maliban kay Aya. Teorya ng mga pulis, ang ilan sa labi ni Aya ay maaari daw ipinagbili umano ni Jerome dahil nga siya ay isang medical student. Naniniwala ang mga pulis na plinano ni Jerome ang lahat laban kay Aya. Sa psychiatric evaluation kay Jerome, lumabas na nasa tama siyang pag-iisip ng gawin niya ang krimen. Hindi naman napatunayan pa sa mga autopsy kung si Aya ay pinagsamantalahan bago siya pinatay. April 16, 2021 nang inihatid nga si Aya sa huling hantungan ng kanyang pamilya. Napakasakit para sa pamilya niya na hindi agad nila nakuha ang kanyang labi. Umabot kasi ng 1 buwan bago natapos ang pagproseso dahil kinailangan ang labi sa investigasyon. Sari-saring opinyon naman ang lumabas mula sa publiko. Ang iba ay tila nag-victim blaming umano. Sinabi kasi ng ilang mga netizens na bakit daw kasi agad na sumama si Aya kay Jerome kahit na hindi pa niya ito gaano kakilala. At sinabi pa nga ng netizens na maaari daw sumama si Aya kay Jerome kapalit ng pera. Pinabulaanan naman ito ng mga kaibigan at pamilya ni Aya. Sinabi sila na hindi ganong klaseng babae si Aya. Sinabi naman ng mga pulis na puro akusasyon lamang ang pahayag ng mga netizens. Sa palitan kasi ng text ng dalawa, sinabi ni Aya kay Jerome ang mga katagang, "May boyfriend na ako." Isang pahiwatig nga ito na hindi siya interesado kay Jerome kahit na tila nagbibigay na ng motibo ang lalaki. December 2021 nang nagsimula nga ang trial ni Jerome. Itinanggi ni Jerome na pinagsamantalahan niya si Aya. At wala pa ngang ilang oras ay napatunayang guilty si Jerome sa pagpatay kay Aya. Siya ay hinatulan ng 25 years na pagkakakulong at inutusan ng korte na magbayad sa pamilya ni Aya ng 2.3 million pesos. Hindi naman masaya ang pamilya ni Aya sa naging hatol ng korte. Napakababa raw nito dahil ang gusto nila ay hindi na makalaya pa si Jerome. Hiling nga nila ay makulong si Jerome ng habang buhay nang sa gayon ay mawala na sa kanya ang normal na buhay. Tulad nga ng ginawa ni Jerome kay Aya. Mas nagalit nga ang pamilya ni Aya nang nakita ang post ni Jerome mula sa kulungan. Ayon nga sa post, "Ngitian mo ang buhay at ngingiti din ito sa iyo." Para sa pamilya ni Aya, ito daw ay patunay na hindi nagsisisi ang sospek sa kanyang ginawang krimen. Kung ikaw ang tatanungin, ano kaya ang naging dahilan ni Aya at sumama siya kay Jerome?
Kung bibigyan kayo ng pagkakataon na bigyan ng title ang ating storya ngayon, ano ang inyong ilalagay? Marami pong salamat sa inyong panonood. Meron ba kayong mga kwento na gusto nyong i-share sa ating mga manonood? O kung may personal po kayong kwento na gusto nyong i-feature sa ating channel, i-comment down below nyo lang ang inyong mga suggestions. Para naman po sa dagdag kalaman, i-subscribe nyo din po at i-follow ang ating iba pang YouTube channel katulad ng Tagalog Facts and Mysteries by DJ Sean at Manila Boy Wonder Philippines. Marami pong salamat sa pagsuporta nyo sa aming mga channel. God bless everyone!